Hello, hello! Good morning mga kamama! Happy Sunday po sa ating lahat! Sana lagi lang po tayong naka-smile at laging masaya. So, ngayon po, samahan nyo kami ni Kapapa na mag-clean up ng aming part-time doon sa simbahan. So, yun. Samahan nyo kami doon. Let's go! Bago ang lahat ay igayak muna natin ang ating mga kagamitan na pang clean up. So yan, si Kapapa natin ay nag-start na. Ito pala yung aking gloves. So yun, gagamitin po na. Gagamitin natin to. Okay, gagamitin daw namin yung trailer kasi dito namin ilalagay yung mga tuyong damo. Lagyan namin ng tolda dito, and then para pag napuno na yung tolda, idadump na lang namin doon sa dump site. So yun, samahan nyo kami doon. So yun, kaya na po ni Kapapa magaan lang pala pagka gumugulong. Kalimutan ko yung gloves ko. Papa, yung mga box hindi natin dadalahin? Okay. Isasabay na nating itapon tong mga damo namin sa garden dito sa bahay. Ito, madami. Yung mga kamatis natin, yung mga... So yan. Inipon na ni Kapapa natin kahapon. Then meron din doon sa harap. Mainit po ngayon ang panahon mga kamama, kaya magandang mag-clean up ng mga damo. Eto na, malapit na mga kamama. Nilapit na ni Kapapa natin. Mamaya ilalabit ano kasi magpapandar pa tayo. Maaari sa gulong. Ano mga ginawa mo sa set? Susino. So ito, nanggaling sa bahay. At meron pa pala doon pa natitira. Kailangan natin itapon para pag nag-snow, malinis yung kapaligiran. So dito muna tayo sa isang apartment na pinagpa-part-time din namin, na kinakat ng grass. Bago tayo pumunta sa may simbahan. Dala ng blower kasi i-blower natin ang mga damo. Iipunin natin sa isang pwesto at dadakutin. So yan, kalaykay lang at saka blower at tolda ang kailangan natin sa pag-clean up. Yan ang buhay namin dito sa Canada pag walang ginagawa at may part-time. Yun, doon tayo sa isa natin part-time. Clean up natin kasi maraming damo sa labas. Mainit ngayon, tama-tama yung pag-ano natin, ang pag clean up natin. Bali mga kamama, itong trabaho na to, pag summer lang po namin to tinatrabaho. Bali pag summer,
mag-start na kami ng trabaho. And then matatapos yan po pagka malapit na ang winter kasi wala na po kami ikakat na grass. So ngayon fall na po, damo naman yung aming lilinisin. Yung mga natanggal na dahon sa mga puno, yun naman ang aming lilinisin. And then tapos na po yung part-time namin pang summer. So yun, samahan nyo kaming magdakot ng damo. So nandito na po kami sa apartment na to na nililinis namin. Ala, dapat nakapagdala tayo ng walis, ano? Hindi na. Okay. Hindi naman pala masyadong madami dun sa loob, dito lang sa labas. So ito yung aming nililinis na isa. Nakita nyo yung mga dry leaves na yan, yan ang aming dadakutin. Ito mga kamama yung lilinisin namin. Nakita nyo yung mga, ito yung dahon na yan, yan yung mga yan. Yan ang aming lilinisin, i-blower ni kapapa natin at dadakutin ni kamama hanggang doon. Yan. Yan ang dami. So dito naman sa loob hindi gaanong madami. Yan, wala dito sa loob pa. Dito lang tayo sa labas maglilinis. Ayun, sa ilalim ng puno, konti. Bawasan natin ng konti, okay? Kakaytayin ko na. Kaya sama-samahin ko. Para ilagay na ako, ma'am. Lagyan mo ng konti para na umirapan. Tapos para madakot ko. Ang buhay namin sa Canada. So yan, napakalinis na oh. Andito na yung mga damo. Kalaykayin ko at akin ang dadakutin doon sa trailer. Lumipat siya sa kabilang side para maipon sa gitna yung mga damong tuyo. Nakapagod.
Sa sinamang palad, naputol pa yung rake ni Kamama. Ano ba yan? Ah, ang paborito kong rake, naputol. Yan o. Hindi pa man kami nakakakalahati. Kunti pa lang to, meron pang napakalawak. Doon sa simbahan, naputol na kaagad. So yun, natapos na natin dito sa apartment at magtatapon muna tayo sa dump site. Yun. At pagkatapos natin magtapon ay doon tayo lilipat sa simbahan sa may cemetery. At sa kasamang palad naputol yung ating rake. Kukunin ko muna yung gamit ko sa school. Pero yung aking rake doon ay bakal, hindi masyadong magandang ikali. Pero pagtsatsagaan na rin natin. So yun. Hindi pa gaanong ubos yung dahon pero binawasan namin dahil nga ang pangit tingnan dito sa malapit sa highway, napakasukal kaya kailangan namin linisin. So yun, pasok na tayo. Sarado pa ang car. Doon naman tayo sa tapunan ng damo. Nakalimot tayo ng tubig. Kailangan muna natin kumuha ng tubig. At yung rake na naputol, itapon na natin dito sa bahay. So, magtubig muna tayo mga kamama. Kadami ng damo yan, no? Makita nyo, nagkalat. So yun, malapit na tayo sa tapunan ng damo. Dito sa may park. So yun, may nagtapon din. Ito na po yung ating tambakan ng mga damo. Ang daming snowgeese sa may ilog. Ayan o. Yung nangingintab na yan. Makikita nyo parang maputi-puting nangingintab. Mga snowgeese yan. Ayan o, ang dami. So yan. Pinupulot ni Kapapa yung mga plastic. Hindi po pwede dito yung mga plastic. Yung mga nasusunog lang na dahon yan. Pwede yan. Pero yung plastic po bawal. Latag na natin dyan sa puti. Ano yan ah? So yun mga kamama, nakapagtapon na tayo ng unang batch. Ngayon kukuha muna tayo ng rake sa school. Yung gamit ko sa school na ginagamit ko din pang kalaykay. Kuhanin ko muna. Kasi nga naputol yung ating kalaykay. So yun mga kamama, kukuha tayo ng rake dito sa aking isang trabaho. Trabaho ko kamama yan oh. Ito yung school. Andun lang sa katapat yung isa kong trabaho. Yan. Yan simbahan. Yun naman ang cemetery. Diyan kami ngayon magdadamo. Kuha tayo ng kalaykay. Mga pinagkalat ng bata. Ito yung kalaykay. Ito. Sana. Tsaka ito. Mabigat naman siya eh.
unahin yun. Ano lang siguro. So yun, nagdagan natin ito, isang pala at isang kalaykay. So nandito na tayo sa isa nating lilinisin na napakalawak. Pero regular na po naming trabaho ito tuwing summer. So nandito na tayo sa ating pangalawang siserbisyuhan. So yan, di naman gaanong kadamihan, pero pag na-blower ni Kapapa yan, makikita rin natin yung dami niyan. Yan o, wala nang mga dahon. Last time nung 3 days ago nagpunta kami dito, marami pang dahon to. Ngayon nalaglag na. So timing. So yan. Eto na. Start na naman tayo. Unahin daw natin doon sa harap ng bahay. So yan. Dala natin yung armas. Ay, buhay Canada mga kamama, magandang araw. Sabayan nyo akong maglinis ng kapaligiran. Ang saya-saya. So ayan, tingnan nyo yung mga puno. Tingnan nyo yung puno, yung kulay ng mga dahon niya. Eto, hindi pa nauubos. So yun, may natitira pa pero magbabawas na tayo. Mga kamama, mahirap gamitin yung dinala kong kalaykay kasi umaano sa damo. Mas mabuti pa yung shovel. Tingnan nyo yung kalaykay, ang hirap. Pakita ko sa inyo.
Mahirap siya kasi bakal. Mas maganda talaga yung plastic. Kasi pagkali mo sa damo, hindi siya nai-stack. Eto nai-stack, hindi maganda. Naputol kasi yung plastic ko. Hilahin natin to malapit sa car. Yan, lalapit natin sa car. Doon na ako tutulungan ni kapapa natin. So yan, malapit na tayo. Yun. Nandito na tayo sa yun. Subukan natin itapon kasi si kapapa ay nagbo-blower. Yun, naitapon natin. Mga kamama, naalaala ko nung kabataan ko pa, nung naandyan pa kami sa Pilipinas. Para nag-aani lang sa bundok ng mga palay. Yung mga ane, kailangan mo ding hakutin sa isang pwesto at gigiikin mo. Mano-mano, gigiikin ng paa. So parang ganun lang din dito. Iipunin lang naman ang damo at itatapon. So parang gano'n na rin. Parang nasa Pilipinas lang mga kamama. Mumuna nga tayo dito. Napagod na, aray. Napagod na. Yung si kapapa natin nagbo-blower pa doon sa side doon. Pag-ipon pa siya ng damo. So yun mga kamama, patapos na po kami. Ito, last batch na. Ando na lang yung binoblower ng kapapa natin sa sulok. And then, itatapon na uli natin. Ipakita ko sa inyo yung mga nilinis namin. Yan o. See, ang linis. Malinis po yan hanggang doon. Yan. Hanggang doon sa harap ng bahay. At saka dyan sa in-between ng bahay na yan at ng simbahan. Malinis na rin po. O, wala. Kunting-kunti na lang yung mga damo pero ang linis na pong tingnan. Ito po yung ginagawa namin ni kapapa. Kapag fall na po at ubos na po ang mga dahon. So yan, nakikita nyo naman yung mga dahon, yung mga puno, wala nang mga dahon. So yan, tapos na po tayo mga kamama. Magdadakot na lang nung last na binlower ni kapapa natin at itatapo na at pauwi na tayo. Tingnan nyo ang load namin sa trailer, punong-puno. So ayaw na namin bumalik, kaya yung huling dadakotin namin, ilalagay namin doon sa tolda na blue, then itatakip na lang namin dito. Para pag habang tumatakbo ang kapapa natin, hindi to magliliparan sa daan. So yun. Yun, natapos na. Dadakotin na lang natin yung sulok. So yun, ito na si kapapa. Tapos na siyang mag-blower. Magdakot na lang kami ng last batch. Dali lang pa. So yan. Mahangin. Kaya dali lang pa. Lagay sa dulo. Para magtagpo na sila. So yun.
So yun, eto po yung last naman na idadump doon sa trailer. At itatapon na natin at tayo'y pauwi na mga kamama. Yan, ready to tutro na naman natin sa sa dump site. At kunin muna natin tong shovel na pinangdadakot ko. At ilagay natin sa ibabaw para hindi maglipatan yung tolda natin at mga damo. Malapit lang naman po yung tapunan. Dito lang din sa area namin. So yun, magtapon na tayo. Ay, yung timba pala. So ayan yung mga snowgeese. Nakikita nyo ba mga kamama? Nagliliparan. Ang gandang tingnan. Paikot-ikot sila dito sa may tubig. Ayun o, napakadami. Hindi yata ba gaanong kita dito sa camera ko. Grabing dami. Nangingintab sa ilog. Yun, yung maingay na yun. So yun, magtatapon na tayo last batch, okay? At pauwi na tayo mga kamama. Pulutin natin tong plastic dito at bawal dito ang plastic. Yung iba ay nagtatapon ng plastic. Masama ito. Kasi nga, ano lang yan, para lang sa mga lupa at mga tangkay-tangkay at mga damo. So itapon natin to sa tunay na basurahan. Doon sa bahay natin. Pulutin natin. Okay, dadump na namin to dito sa malabundok na tapunan. Yes! Yan mga kamama, nakakatakot. Allah! Grabe! Grabe! Ang dami! Uy, salamat sa Panginoon, natapos na rin. So yun mga kamama, tapos na tayong mag-clean up ng ating mga extra job. So pauwi na tayo. So thank you for watching mga kamama. Like and subscribe. At lagi lang nating tandaan, lagi lang smile, happy and healthy mga kamama. Bye!